Okay, balik po tayo sa ating palatuntunang Good Morning Boss at makakasama po natin sa studio live ang kasalukuyang Vice Dean ng De La Salle College of Law, partner Attorney Butch Hamon. Attorney Hamon, partner, magandang umaga. Good morning, partner Aljo. Yan, so issues po tayo may kaugnayan sa eleksyon 2016. Okay. Okay, partner, merong ginagawang investigation ng ombudsman ngayon. Ayan, kay oo. VP Binay That's dahil sa kanyang kaso kinasasagutan sa Makati. May poder ba ang ombudsman na imbestigahan? At kung meron man silang makitang probable cause, uusad ba yan sa Sandigan Bayan? Alam mo, yung kay Vice President Binay, no? Yan, medyo controversial yan, ano? Ang mga abogado nga, iba-ibang mga political, stand, yung kanilang legal position. Sa kaso ni Vice President Binay, of course, he is considered as an impeachable official of the land. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng alisin sa kanyang posisyon nang hindi siya i-impeach. So, kailangan impeach siya bago siya matanggal sa kanyang posisyon. Pero kung yung tanong na halimbawa, pwede ba siyang imbestigahan? Pwede ba siyang pailan ng kaso? Ako, it is my considered opinion na pwede siyang pailan ng kaso. Pero ang tanong lang, pwede mo ba siyang ilagay sa preventive suspension na makaka-apekto sa kanyang official position? Tingin ko naman, hindi naman din pwede. Pero pwede siyang imbestigahan, pwede siyang pailan ng aksyon, ng kaso. Kaya lang, ang tanong, ang Sandigan Bayan ba, i-issuean ba siya ng warrant of arrest? I-place ba siya under preventive suspension? I think yun ang medyo magiging problema. Pero may mga opinion ang mga ibang kasama natin, partner, no? Na sinasabi, ang Vice President kasi parang spare tire lang yan eh. Parang ganon. Hindi ka paris ng Presidente, talagang immune siya. Yung executive immunity, nag-a-apply talaga sa Presidente. Pero sa kaso ni Vice President Binay, yung Vice President, parang merong konting tanong kung ang Vice President ba enjoys executive immunity. Noong 1973 Constitution, nagkakamali partner, very explicit, no? Na parang ang Vice President, meron din siyang executive immunity, pero hindi ito dinala sa 1987 Constitution. In fact, may nagsasabi nga, observation ng iba, kahit nga daw ang Presidente, hindi kasi nakalagay partner yung executive immunity sa ating 1987 Constitution din. Kumbaga, hindi rin siya dinala from 1973 Constitution to the 1987 Constitution. Kaya may nagsasabi, kahit ang Presidente, pwede mong kasuhan at pwede mong tanggalin sa posisyon. Pero more or less, tingin ko hindi naman siguro pwede yun dahil presidente yan eh. Pero sa kaso na isang vice president, baka pwedeng lumusot yun. Okay, kung sakasakali, hypothetical lang, mananalo si VP Binay bilang Pangulo, suspended pa rin yan sa Sandigan Bayan. Ay, definitely. Kung merong probable cause ang ombudsman ngayon. Definitely. Maho-hold definitely. Masususpend definitely ang pag-andar ng kaso laban sa kanya. Pero, pag hindi siya mananalo, Nako, tuloy-tuloy yun, definitely. Siyempre, pag hindi siya nanalo, ang kanyang vice presidential term is only up to June 30. So after June 30, tuloy-tuloy na yan. Pwede siya makasuhan of course, ipapasandigan bayan yan, at ang Sandigan Bayan, pwede na siyang issue ng warrant of arrest and even put him in jail. Okay, kaso naman ni Mayor Junjun Binay sa Makati, tungkol naman doon sa construction ng Makati Science Building. Meron ng final and executory order ang ombudsman para siya ay i-dismiss. Magpa-file siya ng COC, tatanggapin ng comment. Ministerial lang naman yan. Saka, of course, sa kaso ni Mayor Junjun Binay, hindi pa naman siya finally convicted. Walang final judgment of conviction. So, unless and until magkaroon ng final judgment of conviction, tuloy si Junjun Binay sa kanyang electoral contest. So, sa kaso ni Junjun Binay kasi, siyempre, hindi naman siya vice president. Of course, hindi naman siya impeachable officer. Tuloy-tuloy ang kaso niya. Kaya nga under suspension siya. Di ba? So, ang remedyo na ngayon, TRO din? Pwede siyang, definitely. Meron siyang MR. After the MR, pwede siyang pumunta ng Korte Suprema. By that time, hindi natin masabi. Baka mamaya, Pangulo na nga yung tatay niya. Di ba? Kung isipin natin. Kung sakasakaling i-reverse talaga at nagkaroon na ng final decision ang Korte Suprema, dismiss na talaga siya administratively. Ano mangyari kay Junjun? Assuming manalo siya ulit. Disqualified ba siya sa pagiging kandidato? Disqualified siya. Even assuming na hindi pa nga lumalabas yung final judgment with regard to his disqualification case, halimbawa, of course, matatanggal siya bilang mayor kung sakaling nahalal siya bilang mayor. Okay. Sa substitution naman tayo din. Okay, Kasi hanggang December 10, sinasabing substitution. Oo nga.
Ano mga grounds talaga before December 10 and after December 10? Okay, tatlo kasi yung grounds no for substitution. Yung isa withdrawal, no? Halimbawa, nag-file ka ng candidacy, after some time naisip po, wala pala akong resources, so magwi-withdraw ako. O kaya namatay yung kandidato, death, no? O kaya na-disqualify by final judgment. Halimbawa lang yung kaso ni Mayor Junjun Binay. Moral Ngayon, turpitude, parang ganun. doon sa withdrawal actually, partner, walang substitution yan after the deadline for the filing of the COC. Actually, technically speaking, no, kahit ng mga previous elections, no, after the last day of the filing ng certificate of candidacy, yung nag-withdraw, hindi mo pwedeng i-substitute after. Kaya lang, naglabas yata ang resolution ng COMELEC na ang deadline is up to December 10. Opo. So after December 10, partner, hindi na pwedeng i-substitute yung nag-withdraw. So nag-withdraw siya. In fact, hindi nga siya pwede sa ang posisyon withdrawal of ano yan of candidacy. Dapat ba may partido ka upang sa ganun ay tuloy-tuloy ang proseso ng substitution? Dapat certified and recognized at registered yung political party mo with the COMELEC para mag-apply yung substitution. Kasi tinitingnan dito kung talaga bang tatakbo si Mayor Duterte kahapon. Sabi siya na hindi siya tatakbo. Pero may mga haka-hakang iba, baka magkakaroon ng substitution yan. May tatakbuhin si Mayor. Halimbawa lang ay po lang ito. Pwede ba yun? Pwede yun. Actually, ang sabi nga, baka daw bukas no, ang kanyang final announcement. No? Wednesday. Para nakaschedule yata yun. Kaya inaabangan niya na maraming supporters ni Pero Mayor wala naman Digong, siyang partido, sir. Yung nga kahit naman wala siyang partido. Halimbawa, i-adapt siya ng mga political parties. Di pwede siyang mag-withdraw. Pwede mag-withdraw yung nag-file sa kanya. Pero kaya lang, partner, before the last day of this filing of candidacy, pwede kang mag-withdraw at pwede kang mag-substitute. Ito lang nakalagay sa ating omnibus saka doon sa ating electoral reform law. Okay, so maiba tayo sa isang huli na lang na topic. Sure. Wala tayong oras. Anyway, yung party list system, medyo marami pa rin mga botante hindi nakakaintindi po niya. Republic Act 7941, no? Yes, yan yung party list. No? In fact, nasa Article 16 na ating konstitusyon. Ito kasi, ang purpose nito, mabigyan sana ng pagkakataon yung mga tinatawag natin sektor na marginalized and underrepresented. Yes. Kaya lang, merong recent case, no? Ang ponente, si Senior Justice Antonio Carpio, yung atong paglaong versus COMELEC. Tinanggal na yung yung requirement na yun na dapat marginalized ka and underrepresented. Importante lang, nagre-represent ka ng isang advocacy, no, ng isang pinaglalaban na objective para makasali ka. So, ibig sabihin, hindi ka kinakailangan mangingisda, hindi ka kinakailangan security guard upang sa qualified ka. Wala na yan. Importante lang kasi, ano to kasi, proportional representation. Ibig sabihin, lahat ng sektor ng bayan, bibigyan ng pagkakataon na sumali sa mga halalan at ma-represent sila, yung interest nila sa ating kongreso. So, 4 yung requirements niya, partner. No? Yung maximum 3-seat limit. Ibig sabihin, hindi ka pwede naman paso. Ikaw ay akbayan o kaya bayan muna, hanggang 3-seat ka lang. No? Pangalawa, yung tinatawag na yung 2% threshold. Kaya lang yung 2% threshold, partner, na-declare na rin invalid yan ng Constitution doon sa kaso ng Banat versus COMELEC. No? At pangatlo, yung 20% allocation. Ibig sabihin, 20% ng lower house, partner, ay party list members. At yung pang-apat nga, yung proportional representation. Okay. So, last na lang topic, habol natin. Anti-dynasty. Sabi nga, hindi uusad sa Congress yan. Walang mangyayari. Suntok sa buwan yan. So ano pong remedyo sa inyo naiisip bilang expert po sa Constitution? Ang remedyo lang dyan is under Section 32, Article 6 ng ating Constitution. Yung People's Initiative. Okay, sir. Yun lang talaga ang remedyo dyan. Alam ko, merong isang partido, yung Kapatiran, sinimulan nila yan. At alam ko din na sinusuportahan to ng CBCP. Pag ito talaga sinuportahan ng todo-todo, ng mga naniniwala dito sa pag-alis ng political dynasty, tutuloy yan, partner. Yun lang talaga ang nakikita kong remedyo dyan sa bill na yan. Okay, maraming salamat. Sa susunod na uli, Vice Dean Antonio Budjamon. Napakagaling pong opinyon at puro-puro tungkol po sa may basihan siyempre sa batas. Thank you so much, Dean. Salamat, partner Aljo. Salamat. Partner Vice Dean Antonio Budjamon ng De La Salle College, De La Salle University Law. Thank you, sir.